Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Binabati ko ang bawat isa ng isang maligayang umaga sa araw na ito. Isang araw na may dalang pagpapala sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at maranasan natin ang kagalakang dala ng kanyang pag-ibig, pagpapatawad at pagtutuwid sa atin upang tayo'y maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ngunit bago tayo bumasa at makinig sa ating paksa na matatagpuan sa Judges 17 verses 1 and 2, tayo muna ay manalangin. Dakilang Ama, salamat sa umagang ito at kami ay sama-samang makikinig at uunawa sa iyong mga salita na ipagkakaloob sa amin sa pamamagitan ng programang ito, Tinapay mula sa langit, upang kami ay makapag-aral at makaunawa ng mensaheng gusto mong iparating at ituro sa amin. Hinihiling po namin sa inyo ang kaunawaan at karunungang kayo ang magbibigay sa amin sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Judges 17 verses 1 and 2, sabay-sabay nating basahin. Verse 1, There was a man named Micah who lived in the hill country of Ephraim. Verse 2, One day he said to his mother, I heard you place a curse on the person who stole 1,100 pieces of silver from you. Well, I have the money. I was the one who took it. God bless you for admitting it, his mother replied. Judges covers 300 to 350 years of the history of Israelites. It tells of the faithlessness of these people towards God, like disobedience, idolatry, corruption, oppression, did whatever was right in their eyes, apostasy, abandonment of religious faith, indulging in violence, and spiritual decay. At that time, there was no king to lead them, so they went astray. Sa ating binasa, nasasaad doon ang mga katibayan ng pagsuway sa Panginoon. There are proofs of disobedience in God's people. Una, Micah's stealing of the 1,100 shekels of silver. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Micah, isang lalaking namuhay sa kaburulan ng Ephraim, ng panahong walang namumuno sa mga Israelitas. Dahil sa walang hari ang Israel, sila ay patuloy sa pagsuway at sa paggawa ng di mabuti sa harap ng Panginoon. At dahil dito, ang mga anak ng Diyos ay nakaranas ng pagkabigo sa pakikipaglaban sa mga kaaway na karatig bayan. Kaya ang Panginoon ay nagpadala ng mga hukom upang sila ay pangunahan. Ngunit tuwing mawawala ang isang hukom, balik uli sila sa paggawa ng kasamaan at sinunod nila ang lahat ng kanilang magustuhan na sa panin nila ay tama. At ang isa sa kanila ay si Micah, anak ng isang idolatrous mother, isang inang mapagsamba ng labis sa mga Diyos-Diyosan. Ninakaw niya ang 1,100 shekels of silver na sa panahon noon ay katumbas ng malaking halaga, 3 to 4 years sweldo ng isang manggagawa. Ang pagnanakaw ng pieces of silver showed the kind of God's people living the ungodly way. Micah violated one of God's statutes, do not steal. Ang isa pang proof ng disobedience ng anak ng Diyos nung panahon na yun ay ang pagsusuoli ng 1,100 pieces of silver ni Micah sa kanyang ina. Micah returns the pieces of silver out of fear of the curse, but with no repentant heart. Sinauli niya ang kanyang ninakaw sa kanyang ina na walang makikitang genuine repentance from him. Yes, there were times and seasons in our life when we stumble, fail, and become stubborn and unfaithful to God, like what Micah did. But we have a God who is faithful, consistent, forgiving, and loves us unconditionally. Nagkasalaman ang isang tao, ngunit lumapit sa Diyos, may pusong nagpapakumbaba at taos-pusong humihingi ng kapatawaran. He is always ready to forgive him. At ito ang hindi
ipinakita kay Micah. Inamin niyang siya ang nagnakaw at ito'y kanyang isinole, ngunit walang bahid ng pagsisisi. He returned it out of fear dahil natakot siya sa sumpa ng kanyang ina. He did not show genuine repentance. Ang isa pang proof ng pagsuway ng mga anak ng Diyos sa panahong yon ay ang wickedness of Micah's mother. The mother used the name of the Lord to bless Micah for his sin. Sa Exodus 20 verse 7, sinabi doon, "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan." Ang pangalan ng Panginoon ay ginamit ng nanay ni Micah to bless Micah who stole pieces of silver from her. Bilang isang ina, I want the best for my children, but in doing wrong, it is my duty to reprimand him for such thing which was not seen in his mother's action. Instead, she blessed him for his wrongdoing. Nararapat lamang na ipaunawa ng isang ina ang kahalagahan ng pagtutuwid at ito'y isang magandang pamana o ipasa sa susunod na saling lahi. And the best thing that a mother can pass on to her children is doing the right thing and to obey God. Sa aking conclusion, we got the Word of God, so we know the truth and we have to live by the truth. The Israelites wanted to have a relationship with God, but they did it their own way, which they thought was right in their eyes, like what Micah did. As Christians, we have to submit to God's will, obeying Him and doing what is right in the eyes of God. Amen? Sa ating pagtatapos, tayo mag-ukol ng isang panalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa mensaheng binahagi mo po sa amin at ito'y magsisilbing malaking tulong upang kami ay mamuhay bilang iyong mga anak. Help us live as godly people, worthy of your calling, worshiping and serving you to the best that we can, always bearing in our minds that all we have to do must be pleasing before your eyes, obeying your statutes, so we may be with you when the time comes. In Jesus' name, Amen. Ako po ay si Pastor Remy Mojica, tagapangalaga ng iglesia sa Summerfield Daughter Church, Barangay Osorio, 13, Martires, Cavite, na patuloy na nagpapaalala at nag-aanyaya na makilahok sa programang ito ng Tinapay Mula sa Langit tuwing umaga 5:30 upang lalo tayong ma-refresh ng mga salita ng Panginoon at makalakad tayo sa isang buhay na matuwid. God bless everyone.